You not know you about that life. Hapon ng October 4, 2023, isang alon ng pagkabigla ang umugong sa puso ng marami nang kumalat ang balitang pagkakaaresto kay drag queen Pura Luca Vega, na kilala rin bilang si Amadeus Fernando Pagente. Ang warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 36 ay nag-akusa kay Vega ng immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, at indecent shows, pagkatapos ng isa nitong performance na hindi kinatuwa ng ilang bahagi ng lipunan. Ang performance na ito na isang rendition ng Ama Namin ay nagpakita kay Vega bilang si Jesucristo, isang pagganap na ikinasama ng loob at itinuring na blasphemous ng iba. Ang akto, bagamat artistiko, ay nag-akma ng matinding debate ukol sa hangganan ng malikhaing pagpapahayag kontra sa religious sentiments. Kaya agad at matindi ang naging reaksyon ng isang religious group na Hijos del Nazareno Central at nag-file ng legal action. Inakusahan si Vega ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act ng 2012 dahil sa kanyang paglalarawan sa Black Nazarene ng Quiapo Church. Ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ay may layunin na mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa online na kalakaran sa Pilipinas, habang pinapayagan din ng mga otoridad na parusahan ang mga gumagawa ng mga krimeng cyber. Gayunpaman, ito ay hindi rin nawawalan ng kontrobersya at may mga debating kaugnay ng kalayaan sa internet at karapatan sa pagpapahayag na nauugnay sa implementasyon nito. Si Vega na nagulat sa warrant ay nagpahayag ng kamalayan sa kaso, ngunit nabigla sa agarang legal action laban sa kanya. Dahil hindi lamang ito isang kaso ng law enforcement, ito ay malinaw na pagpapakita ng patuloy na banggaan sa pagitan ng artistikong kalayaan at paggalang sa relihiyon. At habang mabilis na kumakalat ang balita, ito ay nagpasimula ng mga diskusyon tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, paggalang sa religious beliefs, at sa hangganan ng pagtulak ng mga artists sa mga boundaries ng society. Nagsimulang umikot ang gulong ng hustisya at may bail na itinakda sa halagang 72,000 pesos na nagpapakita ng bigat ng mga akusasyon. Ang kaso ni Pura Luca Vega ngayon ay naging simbolo ng mas malaking narrative. Isang narrative kung saan ang mundo ng sining ay nagtutugma sa mga prinsipyo ng batas at religious sentiments. At ang kaso nga ni Pura Luca Vega ay patuloy na umuusbong. Iniwan ng isang bansa sa pagmumuni-muni, naghihintay sa isang hatol na maaaring magtakda ng president o halimbawa para sa mga posible pang mangyari na may kinalaman sa artistic expression dito sa Pilipinas. Ikaw, sang-ayon ka ba sa desisyon na ito para kay Luca Vega? Please let us know through the comment section below.